Tatlong prinsesa ng kaharian ng liwanag. Noong unang panahon, sa malayong kaharian ng liwanag, may tatlong prinsesang magaganda at mababait. Sila ay sina Prinsesa Lila, Prinsesa Rosa, at Prinsesa Jasmine. Ang tatlong prinsesa ay magkakapatid at mahal na mahal nila ang isa't isa. Si Prinsesa Lila ay may mahiwagang kakayahan na makipag-usap sa mga hayop. Laging kasama niya ang kanyang alagang kabayong si Alba na may puting balahibo. Si Prinsesa Rosa naman ay may talento sa sining. Kaya niyang magpinta ng mga larawan na tila buhay at humuhugot ng inspirasyon mula sa kalikasan. Si Prinsesa Jasmine ay kilala sa kanyang kagandahang loob. Laging handa siyang tumulong sa mga tao sa kanilang kaharian, kaya mahal siya ng lahat. Isang araw, habang sila ay naglalaro sa hardin ng palasyo, nakakita sila ng isang maliit na ibon na sugatan. Agad nila itong pinulot at dinala sa loob ng palasyo upang gamutin. Habang ginagamot nila ang ibon, napansin nilang kakaiba ito. May kulay berde at gintong mga balahibo ang ibon na hindi nila karaniwang nakikita. Nang gumaling na ang ibon, bigla itong nagsalita. "Ako si Luntiang Ibon, isang mahiwagang nilalang. Bilang pasasalamat sa inyong kabutihan, bibigyan ko kayo ng tig-iisang kahilingan." Nagulat at natuwa ang mga prinsesa. Si Prinsesa Lila ang unang nagsalita. "Ako'y humihiling na ang aming kaharian ay maging luntian at masagana." Si Prinsesa Rosa naman ang sumunod. "Nais ko ng walang katapusang inspirasyon para sa mga alagad ng sining sa aming kaharian." Sa huli, si Prinsesa Jasmine ay nagsalita. "Ang aking kahilingan ay lahat ng tao sa aming kaharian ay maging malusog at masaya." Tinupad ni Luntiang Ibon ang kanilang mga kahilingan. Mula noon, ang kaharian ng liwanag ay naging pinakamaganda at pinakamasayang lugar sa buong mundo. Ang mga puno at halaman ay laging berde at puno ng bunga, at ang mga sining at musika ay walang kapantay sa kanilang kaharian. Ang mga tao naman ay laging masigla at masaya, at walang karamdaman ang nananalasa sa kanilang lugar. Isang araw, may dumating na isang mahiwagang mangangalakal sa kaharian. Siya ay nagngangalang Erasto at may dala siyang mga kakaibang bagay mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Nabalitaan ng mga prinsesa ang pagdating ni Erasto at nagdesisyong bisitahin ang kanyang tindahan upang makita ang kanyang mga dala. Pagdating nila sa tindahan, sinalubong sila ni Erasto na may ngiti sa kanyang mga labi. "Magandang araw, mga mahal na prinsesa. Anong maipaglilingkod ko sa inyo?" Agad na namangha ang mga prinsesa sa mga kakaibang bagay na kanilang nakita. May mga kristal na kumikislap, mga pabangong bihira, at mga libro na tila mahiwaga. Habang sila'y naglilibot, napansin ni Prinsesa Lila ang isang luma at tila antigong mapa. "Ano po ito?" tanong niya kay Erasto. Iyan ay isang mapa patungo sa nakatagong lambak ng mahiwagang bulaklak," sagot ni Erasto. Sinasabing ang bulaklak na ito ay may kapangyarihang magbigay ng walang hanggang kabutihan. Nagkaroon ng interes ang mga prinsesa. "Pwede ba naming makuha ang mapa?" tanong ni Prinsesa Jasmine. "Siyempre, mga mahal na prinsesa," sagot ni Erasto. "Ngunit mag-ingat kayo, sapagkat ang landas patungo doon ay puno ng pagsubok." Nagpasalamat ang mga prinsesa at agad silang naghanda para sa kanilang paglalakbay. Nagdala sila ng mga pagkain, tubig, at ilang kagamitan. Kasama ang kanilang mga alagang hayop at ilang kawal, sinimulan nila ang kanilang paglalakbay patungo sa nakatagong lambak. Habang sila'y naglalakbay, nadaanan nila ang isang makapal na kagubatan. Ang mga puno ay matataas at tila hindi sila pinapapasok. "Kailangan nating magpatuloy," sabi ni Prinsesa Lila. "Alam kong malapit na tayo." Bigla nilang narinig ang mga huni ng mga ibon at mga yabag ng iba't ibang hayop. Nararamdaman nilang may nagmamasid sa kanila. "Huwag kayong matakot," sabi ni Prinsesa Lila. "Kaibigan natin ang kalikasan." At nagsimula siyang umawit ng isang awit na nagbigay ng kapayapaan sa kagubatan. Unti-unting lumabas ang mga hayop at sila'y naging maamo. Pinayagan nila ang mga prinsesa na dumaan ng matiwasay. Sa kanilang paglalakbay, narating nila ang isang ilog na malalim at mabilis ang agos. "Paano tayo makakatawid?" tanong ni Prinsesa Rosa. "Gagamitin ko ang aking sining," sabi ni Prinsesa Rosa. Kumuha siya ng ilang bato at nagsimulang magpinta sa mga ito.
Sa kanyang pagpinta, ang mga bato ay naging magagaan at lumulutang. Ginamit nila ang mga bato bilang tulay upang makatawid sa ilog. Matapos makatawid, sila'y nakarating sa isang disyertong napakainit. Kailangan nating magtago mula sa init, sabi ni Prinsesa Jasmine. Gumawa sila ng mga tolda mula sa kanilang mga daladalang tela at naghintay hanggang lumamig ang panahon. Habang nagpapahinga, napansin nila ang isang matandang naglalakbay sa disyerto. Siya'y tila nahihirapan na sa kanyang lakad. Agad na lumapit si Prinsesa Jasmine at tinulungan ang matanda. "Maraming salamat, Prinsesa," sabi ng matanda. "Ako'y isang mangangalakal na nawawala." Binigyan nila ng pagkain at tubig ang matanda, at sa pasasalamat ay ibinigay nito ang isang mahiwagang perlas na may kapangyarihang magbigay ng liwanag sa dilim. Pagkalipas ng ilang araw, narating nila ang paanan ng bundok. "Ito na ang huling pagsubok," sabi ni Prinsesa Lila. "Kailangan nating akyatin ang bundok na ito." Habang umaakyat sila, nakaranas sila ng malakas na hangin at malamig na panahon. Ngunit hindi sila sumuko. "Kaya natin ito," sabi ni Prinsesa Rosa, "para sa kabutihan ng ating kaharian." Sa kanilang pag-akyat, nakasalubong nila ang isang malaking agila na nagbabantay sa bundok. "Sino kayo at bakit kayo nandito?" tanong ng agila. "Kami ay mga prinsesa ng kaharian ng liwanag," sagot ni Prinsesa Jasmine. "Hinahanap namin ang mahiwagang bulaklak upang magbigay ng kabutihan sa aming kaharian." "Kailangan niyo munang patunayan ang inyong kabutihan," sabi ng agila. "Sagutin niyo ang aking tanong, ano ang tunay na kahulugan ng kabutihan?" Nag-isip ang mga prinsesa at sumagot si Prinsesa Lila. "Ang kabutihan ay ang paggawa ng tama kahit walang nakakakita." Si Prinsesa Rosa naman ay nagsabi, "Ang kabutihan ay ang pag-aalay ng sarili para sa kapakanan ng iba." At si Prinsesa Jasmine ay nagsabi, "Ang kabutihan ay ang pagmamahal sa kapwa ng walang hinihintay na kapalit." Natuwa ang agila sa kanilang mga sagot. "Tunay nga kayong may mabuting puso. Ituturo ko na sa inyo ang daan patungo sa mahiwagang bulaklak." Tinuro ng agila ang isang maliit na lagusan sa bundok na puno ng liwanag. "Sundan nyo ito at mararating nyo ang nakatagong lambak." Pinasalamatan nila ang agila at pumasok sa lagusan. Habang sila'y naglalakbay, naramdaman nila ang init ng liwanag at ang bango ng mga bulaklak. Sa wakas, narating nila ang nakatagong lambak. Punong-puno ito ng iba't ibang uri ng bulaklak na hindi pa nila nakikita. Sa gitna ng lambak, nakita nila ang mahiwagang bulaklak. Ito ay kumikislap at tila may sariling liwanag. Lumapit si Prinsesa Jasmine at sinabi, "Ito na ang hinahanap natin. Ang mahiwagang bulaklak." Agad nilang diniligan ang bulaklak gamit ang tubig mula sa kanilang kaharian at inani ang isang bulaklak. Nang bigla silang marinig ang isang tinig. "Salamat sa inyong kabutihan," sabi ng tinig. "Ang mahiwagang bulaklak ay magiging bahagi na ng inyong kaharian." Bigla silang nakabalik sa kanilang palasyo na tila isang kisap mata lamang. Kasama nila ang bulaklak na may mahiwagang kapangyari. Inilagay nila ang bulaklak sa gitna ng kanilang hardin at mula noon, ang kanilang kaharian ay lalong naging masagana at puno ng kabutihan. Ang mga tao sa kaharian ay lalo pang naging masaya at malusog. Walang gutom, walang sakit, at walang kalungkutan sa kanilang lugar. Si Prinsesa Lila ay lalong napamahal sa kalikasan at lumikha ng mga hardin at kagubatan na nagbibigay ng pagkain at kanlungan sa lahat ng hayop. Si Prinsesa Rosa ay nagpatuloy sa kanyang sining, lumilikha ng mga obra maestrang nagbibigay inspirasyon sa buong kaharian. Si Prinsesa Jasmine naman ay nagpatuloy sa pagtulong sa mga tao, lalo na sa mga nangangailangan. Siya ay nagbukas ng mga paaralan at ospital para sa lahat. Ang kanilang kaharian ay nakilala sa buong mundo bilang lugar ng kabutihan, sining at kaligayahan. Maraming tao mula sa ibang lugar ang dumadayo sa kaharian ng liwanag upang makakita at makaranas ng kanilang kabutihan. Ang mga prinsesa ay laging tinutulungan ang mga bisita, ibinabahagi ang kanilang kaalaman at kayamanan. Isang araw, dumating ang isang hari mula sa malayong kaharian. Siya ay si Haring Orion, kilala bilang isang matalino at makatarungang pinuno. Nabalitaan ni Haring Orion ang kabutihan ng mga prinsesa at nais niyang matuto mula sa kanila
upang mapabuti rin ang kanyang kaharian. Pinagbigyan ng mga prinsesa ang kahilingan ni Haring Orion. Tinuruan nila siya ng mga aral ng kabutihan, sining, at pagmamahal sa kapwa. Sa pagbabalik ni Haring Orion sa kanyang kaharian, dala niya ang mga natutunan mula sa kaharian ng liwanag. Dahil dito, ang kaharian ni Haring Orion ay naging isang mas mabuting lugar, puno ng kasaganaan at kaligayahan. Ang balita tungkol sa kabutihan ng mga prinsesa ay kumalat pa sa iba pang mga kaharian. Marami pang mga pinuno ang dumating upang matuto sa kanila. Sa huli, ang kaharian ng liwanag ay naging simbolo ng pag-asa, kabutihan, at pagmamahalan sa buong mundo. At dito nagtatapos ang kwento ng tatlong prinsesa ng kaharian ng liwanag na namuhay ng masaya at payapa at naging inspirasyon sa lahat ng tao sa kanilang paligid.